What the F asterisk sick? Sino ang nag-iwan ng komento? Sa sandaling iyon, may klase si Howran nang magbasa siya ng balita, at hindi niya napigil ang sumigaw ng malakas sa galit, na ikinatakot ng kanyang mga kaklase at kanyang guro sa silid-aralan. Howran, anong nangyayari sa'yo? Pinuna siya ng kanyang guro. Bagamat alam niya na si Howran ay hindi isang mabuting mag-aaral. At wala siyang pakialam kung si Howran ay pumasok sa kanyang mga klase o natutulog sa kanyang mga klase, hindi niya hahayaang maapektuhan ni Howraw ang ibang mga estudyante sa silid-aralan. May isang tao sa aming paaralan ang umatake kay Guning sa internet, sabi ni Howran na may inis. Ano? Talaga, narinig nilang lahat si Guning, na siyang nagtanong sa mga estudyante sa kanilang grado. Ano? May umatake sa boss natin sa internet. Galit din sina Chin Zixen at Zhang Tianping. Hayaan mo akong makita ito. Nang marinig iyon, naglakad si Mr. Fang papunta kay Howran. Inilabas ng lahat ng tao sa classroom ang kanilang mga cellphone. Ang pinakagustong komento sa ilalim ng pinakamainit na paksa sa internet ngayon, dagdag ni Howran, at lahat sila ay nagbasa ng balita at komento. Nang matapos basahin ni Mr. Fang ang balita at ang komento ay hindi siya nasisiyahan. Totoo man ang komentong ito o hindi, ang komentong ito ay nasira ang reputasyon ni Guning at nasira din ang reputasyon ng kanilang paaralan. Guning ba ang babae sa mga larawan at video? Nako, napakagandang babae ni Guning. Ang ilang mga mag-aaral ay labis na humanga sa balita. Oo, ginawa ni Guning ang lahat ng magagandang bagay na iyon, sabi ni Howran. Mga ad ng Pub Future. Nagulat din si Mr. Fang sa ginawa ni Guning. Sa pagkakataong iyon, ayaw niyang makitang sinisiraan si Guning sa internet. Maaari kang mag-aral sa iyong sarili sandali, kailangan kong pumunta sa opisina ng punong guro, sabi ni Mr. Fang, kailangan niyang i-report agad ito sa punong guro. Nang wala na si Mr. Fang, sinabi ni Howran sa kanyang mga kaibigan sa kanilang WeChat group ang tungkol sa nangyari kay Guning. F***, sinong nang ahas na umatake sa boss ko sa internet? Napatalon si Chu Pihan sa galit. Ipinapangako ko na matatalo ko siya. Nagulat ang lahat sa silid-aralan sa biglang pagtakbo ni Chu Pihan. Gayunpaman, bago pa siya matanong ng kanilang guro, tumunog na ang bell at tapos na ang klase. Hoy, kayong lahat, basahin ang pinakamainit na paksa sa internet ngayon. May naninira kay Guning, at dapat natin siyang isumpa. Nag-utos si Chu Pihan sa lahat ng nasa silid-aralan. Ang klase na ito ay ginanap ng kanilang punong guro, si Jiang Yuan, ngunit hindi niya agad pinagalitan ang bastos na ugali ni Chu Pihan. Sa halip, kinuha niya rin ang kanyang telepono upang tingnan kung ano ang nangyayari. Bilang isang guro, hindi niya gustong makita ang paaralan na nasasangkot sa isang iskandalo. Nang makitang walang sinabi ang guro, inilabas ng lahat ng mga estudyante ang kanilang mga telepono upang basahin ang pinakamainit na paksa sa internet. Hindi lahat sa kanila ay sabik na tulungan si Guning, ngunit lahat sila ay interesado tungkol dito. Matapos basahin ang balita at komento, lahat sila ay nabigla. Jesus! Iniligtas ni Guning ang napakaraming buhay ng mga tao. Hindi ako makapaniwala sa mga mata ko. Tinalo niya mag-isa ang isang grupo ng mga security officer. Siya ba talaga si Guning, hindi isang superwoman? Nagdududa silang lahat kung si Guning ang babae, kahit na nakita na nila ang larawan ng kanyang mukha, dahil ito ay ganap na lampas sa kanilang imahinasyon. Ano? Si Guning ay may mahigit 100 milyong yuan sa kayamanan. Imposible. Hindi ba talaga siya mahirap? Mga ad ng Pub Future. Siya ay naging napakayaman sa loob ng kalahating taon. Siya ba? Kalokohan. Sabay putol ni Chu Pihan. Si Guning ay umasa sa kanyang sarili upang kumita ng pera. Alam ng lahat sa mataas na lipunan ang katotohanan na si Guning ang boss ng Jade Beauty Jewelry. Nang magbukas ang Jade Beauty Jewelry Store sa CTG, dumalo dito ang kalahati ng mahahalagang tao sa CTG. Ano? Si Guning ang boss ng Jade Beauty Jewelry.
Nang marinig iyon, nagulat ang lahat. Narinig na nila ang Jade Beauty Jewelry, dahil sikat na sikat ito ngayon. Gayunpaman, hindi sila makapaniwala na ang amo ng high-end na brand ng alahas ay kaskwela nila. Pabayaan ang mga estudyante, maging si Jiang Yuan ay namangha. Nabalitaan ko na ginawa ng boss ng Jade Beauty Jewelry ang unang balde ng ginto sa pamamagitan ng stone gambling. Sa madaling salita, marunong magsugal ng bato si Guning, at magaling siya dito. Eksakto. Ang pagsusugal sa bato ay lubhang mapanganib. Wow, napakaganda ni Guning. Sa tingin ko siya ay isang perpektong diyosa, modelo at idolo. Pagkatapos noon, karamihan sa mga tao ay pumanig kay Guning at pinuntahan ang taong naninirang puri kay Guning. Anong problema mo? Maglakas loob ka bang sabihin sa amin ang tunay mong pangalan? Si Guning ang nangungunang mag-aaral sa aming baitang, kaya maliwanag na wala siya sa mga klase. Siya rin ang boss ng Jade Beauty Jewelry. Halika, alam nating lahat na umasa si Guning sa kanyang sarili para maging matagumpay ngayon. Panipi tuldok 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 panipi. Sa loob ng ilang minuto, 12-dosenang komento na sumusuporta kay Guning ang lumabas sa ibaba ng balita. Maraming mga gumagamit ng internet na nagbigay pansin sa balitang ito ay nagulat. Bagamat hindi alam ng ilan sa kanila ang Jade Beauty Jewelry, hinanap nila ito sa internet at marami silang nalaman na nakakagulat na balita tungkol sa brand. Biglang huminto sa pagkukomento ang mga patuloy na bumabatikos kay Guning, dahil natatakot sila sa network ni Guning. Pagkatapos ng balitang ito, hindi lamang si Guning, ngunit ang Jade Beauty Jewelry ay naging sikat muli sa loob ng maikling panahon. Bagamat inakala ng ilan na isa itong publicity stunt ng Jade Beauty Jewelry, karamihan sa mga tao ay pumanig kay Guning. Sa sandaling naging mainit na paksa muli ang Jade Beauty Jewelry. Nakakuha ito ng maraming atensyon mula sa iba pang kumpanya ng alahas, at lahat sila ay naniniwala na ito ay isang malakas na katunggali. Sa makatuwid, parami ng parami ang nagsimulang magbayad ng pansin sa Jade Beauty Jewelry. Nang makita ng maraming celebrity ang mga poster ng Jade Jewelry sa official website ng Jade Beauty Jewelry, naakit din sila. Mahirap bumili ng mahalagang jade na alahas ngayon, ngunit mayroong lahat ng uri ng jade na alahas na may iba't ibang antas sa Jade Beauty Jewelry Store. Maaaring mas gusto ng ilan ang mga high-end na fashion brand, habang ang ilan ay maaaring pumili ng mga alahas na may mataas na kalidad. Sa katunayan, hindi lahat ng produkto ng mga high-end na fashion brand ay may magandang kalidad, at karamihan sa mga tao ay bumili ng mga designer brand para lamang sa kanilang katanyagan. Dahil doon, maraming tao ang naging potensyal na mamimili ng Jade Beauty Jewelry. Walang alinlangan, nakakuha si Guning ng malaking kalamangan pagkatapos na mag-viral ang balita, bagamat marami pa rin ang namumura sa kanya sa internet. Gayunpaman, walang ideya si Guning tungkol dito, dahil nakasakay siya sa private jet na lumilipad pabalik sa CTB. Si Xiao Feifei, sa kabilang banda, ay nakatuon sa pag-unlad ng balita. Noong karamihan sa mga tao ay minumura si Guning sa internet. Natuwa siya sa kanyang tagumpay, ngunit hindi nagtagal ay natakot siya at nakaramdam ng matinding inggit nang mabasa niya ang mga komentong bumabatikos sa kanya. Paano ito posible? Si Guning ang boss ng Jade Beauty Jewelry. Pumunta si Mr. Fang sa opisina ng punong guro, at may tinatalakay ang prinsipal sa dean ng mga estudyante. Ginoo Fang, pwede ba akong tumulong? Tanong ng prinsipal. Sir, may naninira kay Guning sa internet, at ang balita ay napunta na sa ibang bansa, sabi ni Mr. Fang, pagkatapos ay ipinakita ang pahina ng balita sa punong guro. Ano? Nagulat ang prinsipal, at kinuha ang telepono ni Mr. Fang nang sabay-sabay. Lumapit din ang dean ng mga estudyante. Matapos basahin ang mga balita at komento, lahat sila ay humanga sa matapang na pag-uugali ni Guning at galit sa estudyante na nagsabing siya ay nag-aaral sa parehong paaralan ni Guning. Mga ad ng Pub Future. Mag-broadcast ng babala sa estudyanteng naninira kay Guning.
Sabihin mo agad na humingi ng tawad kung hindi mapapatalsik siya, utos ng principal. Ginawa iyon ng principal hindi lamang para kay Guning, kundi para din sa reputasyon ng kanilang paaralan. Kailangan naming mag-post ng opisyal na pahayag sa aming opisyal na website ngayon upang malinis ang pangalan ni Guning. Ang dekano ng mga mag-aaral ay nagtungo ng walang pagkaantala. Pagkaraan ng ilang sandali, nag-broadcast ang radyo ng paunawa, pansinin. Kung sino man ang naninirang puri kay Guning sa internet, pakidelete ang iyong komento at agad na humingi ng tawad kay Guning, kung hindi ka mapapatalsik. Nang marinig iyon, nagulat ang lahat sa school. Talagang natakot si Xiao Feifei sa pagkakataong ito. Sa kanyang pagtataka, nalaman ng kanilang paaralan ang kanyang ginawa at nag-broadcast pa ng isang babala. Samantala, ang iba pang mga mag-aaral ay naglalabas ng kanilang mga telepono upang tingnan ang pinakamainit na paksa sa internet. Ang balita ay pumunta sa ibang bansa sa kanilang paaralan sa loob ng maikling panahon. Matapos basahin ang balita, lahat sila ay nagulat at humanga sa mga mabuting gawa ni Guning, pagkatapos ay nagsimulang ipagtanggol si Guning at sinumpaan ang taong naninirang puri sa kanya. Bagamat nangyari ang lahat sa internet, medyo na-stress pa rin si Xiao Feifei. Kahit na nag-aatubili siyang tanggalin ang kanyang komento, wala siyang pagpipilian ngayon. Sa sandaling tinanggal niya ang kanyang komento, nawala rin ang mga pag-unawa sa ibang tao sa kanya. Gayunpaman, may nag-screenshot ng kanyang komento, at nag-post nito sa internet, na naging sanhi ng pagmumura sa kanya ng maraming user ng internet. Nasaksihan ng L1 Legon ang unang publikasyon ng kabanatang ito sa Enyo Bureau LB1N. Pagkatapos noon, nag-post si Xiao Feifei ng kanyang paghingi ng tawad kay Guning sa internet. Guning, sorry talaga sa nagawa ko. Ginawa ko lang yon dahil naiinggit ako sa ganda mo at sa napakahusay mong performance sa school natin. Patawarin mo ako at huwag mo akong idmanda. Bagamat humingi ng paumanhin si Xiao Feifei, maraming gumagamit ng internet at walang intensyon na hayaan siyang madaling makatakas dito. Hindi rin nasiyahan si Chu Peihan, at sinabi sa kanilang WeChat group. Chu Peihan. Sa palagay ko ay hindi sapat ang kanyang paghingi ng tawad. Mga ad ng Pub Future. Haoran. Ano ang maaari nating gawin ngayon? Maaari mo bang malaman kung sino ang gumawa nito? Moke. Hindi madali. Chu Peihan. Sa tingin ko hindi ko ito mahirap. Maaari akong humingi ng tulong sa isang hacker. Ang Qinggang ay maaaring maging matagumpay hindi lamang dahil umasa sila sa kanilang mga magaspang na leeg, ngunit dahil mayroong lahat ng uri ng mga bihasang tao sa gang. Madali para sa isang hacker na makahanap ng IP address. Nang walang pag-aalinlangan, ipinadala ni Chu Peihan ang paghingi ng tawad sa internet sa isang hacker at sinabi sa kanya na hanapin ang IP nito sa lalong madaling panahon. Sa loob ng 5 minuto, nakuha niya ang resulta. Gumamit ng mobile phone ang tao para i-post ang paghingi ng tawad, at ipinadala ng hacker kay Chu Peihan ang numero ng telepono ng tao, ID card, pangalan at mga larawan sa telepono. Xiao Feifei. Nagulat si Chu Peihan at ipinadala ang resulta sa kanilang WeChat group. Chu Peihan. Talunin natin siya ngayong hapon. Sino ang sasama sa akin? Haoran. Xiao Feifei. Naglakas loob siyang magskema muli sa aming amo. Moke. Bagamat galit ako kay Xiao Feifei, hindi ako nagpapatalo sa mga babae. Qin Zixen. Ako rin. Peihan, sa tingin ko ikaw lang ay sapat na, at sasamahan ka namin para suportahan ka. Chu Peihan. Magaling. Alam ni Chu Peihan na hindi sila handang talunin ng mga babae, at hindi niya pipilitin na gawin ito. Anyway, nagawa niyang talunin si Xiao Feifei mag-isa. Si Li Yuanmin ay isang binata sa paligid ng 27 taong gulang, at ang kanyang major ay website design. Siya ang tagapamahala ng opisyal na website ng Jade Beauty Jewelry. Nang mapansin niyang mabilis na dumami ang page view at comments, nagulat siya, at naisip na baka may mali sa system. Gayunpaman, nang basahin niya ang mga komento, mas nabigla siya kaysa dati.
Walang alinlangan, ang Jade Beauty Jewelry ay naging isang pambahay na pangalan ngayon. Nagsimulang tumugon si Lee Yuanmin sa mga komentong iyon. Pagkatapos ng 3 oras na paglipad, dumating sina Guning at Zhou Zhenghong sa paliparan ng CTB sa 5:30 p.m. May dala silang 26 na pulgadang malita na puno ng jade na alahas. Boss, sayo ba ang puting Lamborghini? Tanong ni Zhou Zhenghong pagkababa nila sa private jet. Oo, sagot ni Guning. Nang marinig iyon, muling nabigla si Zhou Zhenghong sa kayamanan ni Guning. Nang walang karagdagang pagtatanong, inilagay ni Zhou Zhenghong ang mga malita sa trunk, pagkatapos ay sumakay sa marangyang kotse. Papuntahin muna kita sa hotel at makapagpahinga ka na ngayon. Kailangan kong pumunta ka sa aming branch para maging pamilyar sa staff at maghanda para sa opening ceremony bukas, sabi ni Guning. Bagamat hindi pa nagbubukas ang sangay, nakahanda na ang mga tauhan. Walang problema, sabi ni Zhou Zhenghong. Sa lungsod F. Nang mag 6 p.m. na, natapos na ang huling klase at pumunta na ang lahat ng estudyante sa kantin. Gayunpaman, biglang sumulpot si Chu Peihan sa harap ni Xiao Feifei habang nasa daan at sinampal siya sa kanyang mukha ng ilang beses. Nang makita ang eksena, natakot ang mga estudyante sa kanilang paligid at nagsitakbuhan, kasama sina Wu Qingya at Yang Yulo na nagsasabing matalik na kaibigan ni Xiao Feifei. Karaniwang nakipag-away si Chu Peihan sa iba sa kanilang paaralan, kaya hindi siya nagdalawang isip na talunin si Xiao Feifei sa pagkakataong ito. Bagamat nalilito ang mga nanunood sa dahilan kung bakit bigla na lang natalo ni Chu Peihan si Xiao Feifei, alam nilang may dahilan ang ginawa ni Chu Peihan. Xiao Feifei, ang lakas ng loob mong suruan si Guning. Nang marinig iyon, nagulat ang lahat. Ano? Sinisiraan ni Xiao Feifei si Guning. Huwag mong isipin na makakawala ka sa iyong hindi tapat na paghingi ng tawad. Dapat pagbayaran mo ang ginawa mo, sabi ni Chu Peihan habang patuloy na pinapalo at sinisipa si Xiao Feifei. Gayunpaman, walang lumapit sa kanya upang pigilan siya. Natakot sila kay Chu Peihan at galit din sila kay Xiao Feifei dahil siya ang naninira kay Guning sa internet, kaya imposibleng sino man sa kanila ang handang tumulong kay Xiao Feifei. Mga ad ng Pub Future. Bakit sigurado ka na si Feifei ang naninira kay Guning? Dumating si Yang Chengjun sa sandaling ito. At tinanong si Chu Peihan, ngunit hindi siya lumakad pasulong upang protektahan si Xiao Feifei, dahil natatakot din siya kay Chu Peihan. Bakit? Ngumisi si Chu Peihan. Gusto mo bang ibunyag ko ang ebidensya? Ang pinakamahusay na paraan upang panatilihin ang iyong mga maruruming sikreto ay hindi ang paggawa ng masasamang gawa. Dapat mong malaman na mayroong isang grupo ng mga tao na tinatawag na mga hacker sa mundo, tama? Hanggat ginagamit mo ang iyong telepono o computer upang mag-post ng isang bagay sa internet, madali para sa kanila na subaybayan ka gamit ang iyong IP address. Nasaksihan ng L1 Legon ang unang publikasyon ng kabanatang ito sa ENyo Bureau LB1N. Nang marinig iyon, nagulat ang lahat. Buti na lang at hindi sila nagkalat ng fake news sa internet. Itinikom din ni Yang Chengjun ang kanyang bibig ngayon. Alam ni Chu Peihan na hindi niya kayang talunin si Xiao Feifei hanggang sa mamatay, kaya't malubha niya itong nasugatan bago siya umalis. Nang wala na si Chu Peihan, tinawag ni Wu Qingya at Yang Yulo ang ambulansya at ang kanilang guro. Nang dumating si Zhang Qiuhua at nalaman ang dahilan, nabigla siya sa ginawa ni Xiao Feifei, ngunit naisip din niya na hindi dapat ganoon na lang pinalo ni Chu Peihan si Xiao Feifei sa publiko, at kailangan niyang iulat ito sa Academic Affairs Opisina. Gayunpaman, si Xiao Feifei ay kailangang ipadala kaagad sa ospital. Nang marinig ito ng mga magulang ni Xiao Feifei, nagalit sila. Bagamat alam nila na ito ang kasalanan ng kanilang anak sa una, naisip pa rin nila na hindi ito isang malaking bagay, at sinisi si Chu Peihan sa lahat. Sa makatuwid, nagpasya silang ipagtanggol ang kanilang anak na babae sa paaralan sa susunod na araw. Kasabay nito, hinatid ni Guning si Zhou Zhenghong sa Huangdeng Hotel at nag-book ng 2 kwarto.
Ang isa ay para kay Zhou Zhenghong, habang ang isa ay para kay Su Tongnuo at sa kanyang assistant. Pagkatapos, nagayos siya ng isang eksklusibong kotse mula sa hotel upang maging responsable sa kanilang mga sumusunod na pag-commute. Tulad ng para sa Jade na alahas, si Guning ang bahala dito dahil si Guning ay isang kung fu master, at ang Jade na alahas ay mas ligtas sa kanya kaysa kay Zhou Zhenghong. Nang umalis si Guning, inilagay niya ang 2 malita sa kanyang telepathic eye space. Pagkatapos noon, bumalik siya sa bahay ng pamilya Tang. Habang nasa daan, natanggap ni Guning ang tawag ni Su Tongnuo, at sinabi sa kanya ni Su Tongnuo na nasa City B na siya. Sinabihan siya ni Guning na magpahinga ng mabuti ngayong gabi at magsisimula na silang magtrabaho bukas. Nang dumating si Guning sa bahay ng pamilyang Tang, nag-e-enjoy sila sa kanilang hapunan, kaya direktang sumama sa kanila si Guning. Ningning, nabalitaan kong magbubukas na ang iyong tindahan ng alahas. May party ako bukas at maisusuot ko ang iyong alahas para tulungan kang i-promote ito, sabi ni Jiang Lahua na may pananabik. Mga ad ng Pub Future. Magandang ideya yan. Salamat, sabi ni Guning. Bueno, isang pamilya tayo, hindi mo kailangang magpasalamat sa akin, sabi ni Jiang Lahua. Oo naman, nakangiting sabi ni Guning. Mabuting babae, nasiyahan si Jiang Lahua. Pagkatapos ng hapunan, sinabi ni Guning kay Tang Yunfan na nakatagpo niya si Feng Zukan ng pribado at hindi siya papayag na makita si Guman na sinasaktan ng ibang babae dahil sa kanya. Nangako si Tang Yunfan na hinding-hindi niya hahayaang saktan ng sinuman si Guman, at aayusin niya ang higit pang mga tao na bantayang mabuti si Feng Zukan. Sinabi rin niya kay Guning na huwag sabihin kay Guman ang tungkol kay Feng Zukan, kung sakaling magalit si Guman. Sumang-ayon si Guning nang walang pag-aalinlangan. Nang bumalik sina Guning at Guman sa bahay ni Guning, natulog si Guman, ngunit naglabas si Guning ng 10 set ng Jade na alahas na kukunan nila bukas at inilagay ito sa isang maliit na safe. Pagkatapos noon, inilagay niya ang safe sa kanyang telepathic eye space. Kinabukasan, hinatid ni Guning si Guman sa bahay ng pamilyang Tang gaya ng nakasanayan. Pagkatapos ay kinuha ang safe mula sa kanyang telepatikong eye space at inilagay ito sa upuan ng pasahero sa harap bago siya pumunta para sunduin si Yuzi sa pamimili. Mall. Pagkasakay ni Yuzi, kasama ang mga gown, sa kanyang sasakyan, tinawagan niya si Su Tongnuo at sinabihan siyang magkita sa itinakdang lugar. Si Guning at ang iba ay pupunta sa photo studio ng entertainment company sa ilalim ng pangalan ng Tangwang Group. Dahil hindi naman kalayuan ang hotel sa shopping mall, halos magkasabay na dumating doon sina Su Tongnuo at Guning. Bagamat hindi pa sikat si Su Tongnuo ngayon, nagsuot pa rin siya ng baseball cap at mask. Nang makababa si Su Tongnuo sa sasakyan, naglakad siya papunta kay Guning at binati siya ng may malaking paggalang. Hayaan mong ipakilala kita. Tongnuo, ito si Yuzi, ang designer ng charm. Yuzi, ito si Su Tongnuo, ang tagapagsalita ng tatak ng alahas, ipinakilala sila ni Guning sa isa't isa. Ikinagalak kong makilala ka. Kinagagalak kong makilala ka rin. Magalang na bati ng dalawa. Ito ang unang pagkakataon na nakita si Yuzi ng isang artista ng personal, kaya medyo kinakabahan siya at medyo nasasabik. Pinangarap niya na ang kanyang mga disenyo ay maaaring isuot ng mga kilalang tao, ngunit hindi siya naniniwala na ito ay magkakatotoo sa lalong madaling panahon. Nang mapansin ni Su Tongnuo ang safe sa kamay ni Guning, sabi niya, wala pa akong nakitang boss na katulad mo na ginagawa ang lahat ng personal. Minsan hindi masamang gawin ang ilang bagay ng personal, nakangiting sabi ni Guning. Ako ang boss kong tutuusin at kailangan kong malaman kung paano gumagana ang aking kumpanya. Well, I think ang isang boss ay dapat may secretary at personal driver din. Ikaw mismo ang magmaneho at ikaw mismo ang kumuha ng ligtas. Parang hindi ka naman boss, kalahating biro ni Su Tongnuo. Hayaan mong tulungan ka ni Lin Xiaoxia na dalhin ito. Si Su Tongnuo ay isang bituin, kaya hindi niya kinuha ang ligtas sa kanyang sarili.
Boss, tulungan kita. Sabay-sabay na naglakad si Lin Xiaoxia. Hindi na kailangan. Kaya ko to mag-isa. Tere na sa loob, sabi ni Guning, pagkatapos ay nauna ng maglakad, sinundan sila. Dahil sinabi ni Guning, syempre, hindi igiit ni Lin Xiaoxia. Bilang karagdagan, malinaw na ang safe ay puno ng mga alahas, kaya hindi rin ito ng ahas na kunin ni Lin Xiaoxia. Isang grupo sa kanila ang pumasok sa gusali, at sinalubong sila ng isang binata na magalang na nagtanong kay Guning, "Magandang umaga, maaari ko bang tanungin kung ikaw ba si Miss Gu?" "Oo, ako nga," sabi ni Guning. "Ikinagalak kong makilala ka, Miss Gu. Ako ang photographer, katulong ni Feinan, Yang Chao. Nandito ako para salubungin kayong lahat," sabi ni Yang Chao, saka napansin ang safe sa kamay ni Guning. "Miss Gu, maaari ba akong tumulong?" "Salamat. Kakayanin ko ang sarili ko." "Pumasok na tayo sa loob," sabi ni Guning. Dahil sinabi ni Guning, hindi na iginiit ni Yang Chao. "Sure, please." Mga ad ng Pub Future. Pagkatapos, sabay silang pumasok. Gayunpaman, nang malapit na sila sa studio ng larawan, nakarinig sila ng maingay na pagtatalo mula sa loob. "Feinan, hindi mo ba sinabi sa amin na nagbakasyon ka? I asked you to take photos for me, pero tinanggihan mo tapos ngayon bigla kang sumulpot." Galit na tanong ng boses babae. "Wala akong oras sa'yo. Hindi mo ba nakikita na busy ako dito?" Naiinis na sabi ng isang lalaki. Si Shen Ruyeyan ay isang aktres na nagtatrabaho para sa Tanghwang Entertainment, at naging B-list star siya sa loob ng 3 taon pagkatapos ng kanyang debut. Siya ay isang mahusay na artista, ngunit ngayon ay medyo mayabang pagkatapos makakuha ng ilang katanyagan. "Wala akong pakialam. Gusto kong kunan mo ako ng mga larawan ngayon, at sabihin sa ibang tao na kunan ang iba para sa iyo," sabi ni Shen Ruyeyan sa nangingibabaw na tono. Si Feinan ang punong photographer ng Tanghwang Entertainment at maraming celebrity ang nagustuhan ang kanyang trabaho. Gayunpaman, si Feinan ay isa ring artista na may sariling prinsipyo sa pagtatrabaho. Nakinig siya sa kanyang amo, ngunit nakikinig din sa kanyang sarili. Dahil siya ang punong photographer, may karapatan siyang pumili. Sa katunayan, binalak ni Feinan na magbakasyon ng 1 linggo sa simula ngunit tinawagan siya ni Quan Mingkay ng personal. Sinabihan pa siya ni Quan Mingkay na maging magalang hanggat maaari, kaya naisip niya na ang taong pumunta sa photo studio na ito ngayon ay kailangang isang mahalagang figure. "Kailangan kong magtrabaho ngayon. Pakiusap umalis ka sa harapan ko," sabi ni Feinan at nawalan ng pasensya. "Ikaw," galit si Shen Ruyeyan. Sa sandaling ito, ibinuka ng kanyang ahente ang kanyang bibig at nagtanong, "Feinan, wala akong narinig na sino mang artista sa aming kumpanya ang kukunan ng mga larawan ngayon. Sino ang babarilan mo ngayon? Kung ang tao ay isang bagong dating, bakit hindi mo hayaang gawin ang iba ang gawain para sa iyo?" Hindi mababa ang halaga ni Ruyeyan, kaya mas mabuting mag-isip ka ng 2 beses. "Dapat ba akong mag-isip ng 2 beses? Natuwa si Feinan. "Wang Wei, kung gusto mong barilin ko si Shen Ruyeyan, talakayin mo ito sa boss ko. Hindi ako ang boss ng kumpanyang ito, at wala akong kapangyarihang magdesisyon." Ang unang pag-post ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng Euro-Pound. N. Ikaw. Hindi inaasahan ni Wang Wei na magiging ganito katigas si Feinan. Sa sandaling iyon, ginabayan ni Yang Chao si Guning at iba pa sa loob at naakit nila ang atensyon ng lahat sa studio. Unang napansin ng mga tao si Su Tungnoo, dahil siya ang pinakakapansin-pansing tao sa kanila, at kumilos siya na parang bituin. Gayunpaman, nang makita ni Shen Ruyeyan si Guning, nagalit siya, at nakaramdam ng selos. Karamihan sa mga artista sa entertainment industry ay magagandang babae at napakaganda rin ni Shen Ruyeyan. Gayunpaman, si Guning ay mas nakakamangha kaysa sa kanya.
Mga ad ng Pub Future. Naisip ni Shen Ruyeyan na si Guning ay malamang na isang bagong sign na artista sa kumpanya at pumunta dito para mag-shoot ng mga pampromosyong larawan. Gayunpaman, bakit dumating si Fei Nan para kunan ng personal ang isang bagong dating? Sa pag-iisip niyan, hindi nasisiyahan si Shen Ruyeyan. Hay, nandito na si Miss Go, sabi ni Yang Chao kay Fei Nan. Si Fei Nan ay isang matangkad at gwapong lalaki na nasa 30 taong gulang. Halatang nag-eehersisyo siya ng husto, dahil maganda ang kanyang pangangatawan. Ikinagalak kong makilala ka, Miss Gu. Ako ang photographer mo ngayon. Fei Nan ang pangalan ko, magalang na bati ni Fei Nan kay Guning. Nice to meet you to, Mr. Fei, nakangiting sabi ni Guning, at marahan siyang nakipagkamay. Maraming salamat sa tulong mo ngayon. Ang kasiyahan ko, sabi ni Fei Nan. Nang makitang napakagalang ni Fei Nan kay Guning, parehong hindi nasiyahan sina Wang Wei at Shen Ruyeyan. Bago ka ba? Tanong ni Shen Ruyeyan sa agresibong tono, na parang mas mahalaga siya kaysa kay Guning. Gayunpaman, bago pa makapagsalita si Guning, agad niyang sinampal si Guning, dahil baguhan ka pa lang, dapat mong matutunan ang mga patakaran dito. Huwag kailanman makipagkompetensya laban sa isang makaranasang aktor para sa isang photographer. Binigyan siya ni Guning ng malamig na sulyap, at hindi nag-abalang magpaliwanag. O ano? Ikaw, sa pagkamangha ni Shen Ruyeyan, labis na ipinagmamalaki ni Guning. Ginoo. Fei, wala akong masyadong oras, kaya paki-clear ang set na ito sa lalong madaling panahon, sabi ni Guning kay Fei Nan. Si Guning ay malamig, ngunit hindi niya pinipili si Fei Nan. Nilalayon niyang itaboy ang mga hindi inanyayahang bisita. Bago ka lang. Hindi mo kami maitaboy. Nagtaas ng boses si Shen Ruyeyan. Pakiramdam niya ay napahiya siya. Oo, itinataboy kita. E ano ngayon? Labis na hindi nasisiyahan si Guning dahil pinigilan siya ni Shen Ruyeyan na gawin ang kanyang trabaho. Kung si Shen Ruyeyan ay nagtatrabaho sa kanyang kumpanya, siya ay tatanggalin sa trabaho ng walang pag-aalinlangan. Sa totoo lang, hindi rin matitiis ni Tang Yunfan ang mga ganoong tao, ngunit siya ang chairman ng isang malaking grupo ng negosyo, at palagi siyang abala sa pagharap sa mahahalagang isyu. Bukod dito, matutulungan ni Shen Ruyeyan ang kumpanya na kumikita, kaya tinanggap ng lahat ng staff dito ang kanyang masamang ugali. Pinahahalagahan ng lahat ng mga negosyante at mga kliyente. Ikaw, nairita na naman si Shen Ruyeyan sa malamig na ugali ni Guning. Sa sandaling iyon, sumabad si Fei Nan. Ginoo. Wang at Miss Shen, mangyaring umalis din ngayon. Hindi. Hindi ako aalis dito ngayon maliban kung kukunan mo ako ng mga larawan. Nagtalo si Shen Ruyeyan. Wang Wei, si Shen Ruyeyan ay parang 3 taong gulang na bata, bata ka rin ba? Kung mayroon kang kakayahan na utusan ako ng general manager na mag-shoot para sa kanya, makikinig ako sa iyo. Kung ayaw mo, lumabas ka na. Malamig na sabi ni Fei Nan kay Wang Wei. Galit na galit si Wang Wei. Ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin, dahil wala siyang kakayahan para tulungan siya ng general manager, kaya hinailan na lang niya si Shen Ruyeyan habang naglalakad palayo. Gayunpaman, nang dumaan si Shen Ruyeyan kay Su Tongnuo, nakilala niya ang mukha ni Su Tongnuo, at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Su Tongnuo, nagulat si Shen Ruyeyan. Labis siyang nagseselos kay Su Tongnuo nang naging mainit na paksa si Su Tongnuo sa internet kanina. Bagamat si Shen Ruyeyan ay isa ng B-list na aktres ngayon, si Su Tongnuo ay mas sikat at maganda pa rin kaysa sa kanya, na nagdulot din kay Shen Ruyeyan ng selos. Biglang lumingon si Shen Ruyeyan kay Fei Nan at seryosong pinuna, Fei Nan, nagsushooting ka para sa isang artista mula sa ibang kumpanya ng entertainment. Hindi mo ba alam na bawal sa company natin? Para bang boss niya ito, pero hindi talaga.
Gayunpaman, tama si Shen Ruyeyan. Nagtrabaho si Feinan sa Tanghwang Entertainment. At ayon sa mga patakaran ay hindi siya dapat mag-shoot para sa iba pang aktor mula sa ibang mga kumpanya ng entertainment, dahil sila ay mga kakompetensya. Sa kasamaang palad, hindi niya alam na ang amo nila ang nagtalaga ng gawaing ito kay Feinan. Shen Ruyeyan, isumbong mo ako o hindi, pero umalis ka na. Si Feinan ay nawalan ng pasensya at nagalit. Ikaw, natigilan si Shen Ruyeyan. Tara na, sa pagtingin sa saloobin ni Feinan. Napagtanto ni Wang Wei na ang shoot na ito ay maaaring inayos ng senior management, kaya hindi na siya naglakas loob na manatili pa rito at hinayla si Shen Ruyeyan na naglalakad palabas. Bagamat naiinis si Shen Ruyeyan, nakinig siya kay Wang Wei at sinundan siya, lumakad palayo. Nang wala na sina Wang Wei at Shen Ruyeyan, ipinakilala ni Guning sina Sutong Noo at Feinan sa isa't isa bago si Sutong Noo ay naglagay ng make-up. Wang Wei, paano magagawa ni Feinan sa atin iyon? Nagpout si Shen Ruyeyan at nagreklamo kay Wang Wei nang lumabas sila ng photo studio. Mga ad ng Pub Future. Sige, sa palagay ko ang shoot ay dapat na inayos o pinahintulutan ng senior management ngayon, kaya nanatiling matigas si Feinan, sabi ni Wang Wei. Naiinis din siya. Dahil sinabi iyon ni Wang Wei, hindi na nagsalita pa si Shen Ruyeyan, ngunit wala siyang intensyon na pabayaan ito. Well, pwede ka nang pumasok sa trabaho. May kailangan akong harapin ngayon, sabi ni Wang Wei saka tumalikod na naglakad palayo. Nang umalis si Wang Wei, sinabi ni Shen Ruyeyan sa kanyang assistant, kunin ang aking likod at sabihin kay Xiaodo na padalhan ako ng larawan ng kung ano ang nangyayari sa photo studio ngayon. Dal iyan. Si Xiaodo ay nagtatrabaho din sa photo studio, at siya ay nagmula sa parehong nayon ng katulong ni Shen Ruyeyan, kaya napanatili nila ang isang magandang relasyon. Dahil sa assistant ni Shen Ruyeyan, si Xiaodo ay nakagawa ng maraming pabor kay Shen Ruyeyan, at marami rin siyang natamo na malapit kay Shen Ruyeyan. Nang marinig iyon, naunawaan ng assistant ni Shen Ruyeyan na sisiraan niya si Sutong Noo. Bilang katulong ni Shen Ruyeyan, nag-aalala siya na malantad ang plano, ngunit kailangan niyang sundin ang utos ni Shen Ruyeyan. Pagkatapos nito, kinunan niya ng larawan ang likod ni Shen Ruyeyan kasama ang labas ng photo studio. Nang maglaon, nagpadala siya ng mensahe kay Xiaodo, at nagpunta si Shen Ruyeyan para mag-shoot. Ang mga aktor ay nangyayari ng maraming magaganda at may mga larawan. Ang ilan sa kanila ay para sa promosyon, habang ang iba ay maaaring may post sa mga opisyal na website ng kanilang kumpanya. Makalipas ang halos isang oras, nakatanggap ng assistant ni Shen Ruyeyan ng larawang kuha ni Xiaodo. Palihim niyang kinunan ang larawan mula sa malayo, kaya hindi malinaw, ngunit sapat na. Nasa kalagitnaan ng shooting ngayon si Shen Ruyeyan, kaya binalak niyang isagawa ang kanyang plano mamaya. Nang magpahinga sila sa tanghali, nag-login si Shen Ruyeyan sa isang Weibo account na kakaunti ang nakakaalam sa kanya. Bagamat ang Weibo account na ito ay walang kasing daming taga-subaybay gaya ng kanyang opisyal na account, mayroon pa rin itong daan-daang libong taga-subaybay. Sabay-sabay na naipost ni Shen Ruyeyan ang dalawang larawan sa Weibo. Malaking balita. Kinuha ni Rod Sutong Noo ang photo studio at photographer palayo sa kawawang Shen Ruyeyan, na umalis sa kalungkutan. Mga nakalakip na larawan. Sa sandaling lumabas ang balita, naging viral ito, at naghagis ito ng bomba sa mga tagahanga ni Shen Ruyeyan. Mga ad ng Pub Future. Sino si Sutong Noo? I think she's an actress na ngayon lang sumikat ulit. Napakabastos niya. Ang lakas ng loob niyang kunin ang photo studio at photographer palayo kay Ruyeyan. Bagamat mas maliit ang bilang ng mga tagahanga ni Sutong Noo kaysa kay Shen Ruyeyan, marami siyang tapat na tagahanga na namumukod tanging nagtatanggol sa kanya sa sandaling ito. Tama na. May ebidensya ka ba? Dalawang larawan lang ito, na hindi makapagpapatunay ng anuman. Eksakto. Publicity stunt lang yan. Ang unang pagkakataon ng pagiging available ng kabanatang ito ay nangyari sa N0V3L, Bin. Si Ruyeyan ay sikat na ngayon.
Hindi niya kailangan ng publicity stunt. Walang matibay na ebidensya. Paninirang puri lang. Suportahan si Tongnoo. Suportahan si Tongnoo. Mga baliw kayong tagahanga tulad ng baliw mong idolo. F***sake off. Shen Ruyeyan, bakit hindi mo ipaliwanag ng personal? Sang-ayon. Ang mga tagahanga ni Shen Ruyeyan at mga tagahanga ni Su Tongnoo ay nagsimulang magtaltalan ng husto sa Weibo, na nakakuha ng maraming atensyon mula sa mga karaniwang gumagamit ng internet, at sumali rin sila sa labanan. Wow, nakikipagkumpetensya ang Fenghua Entertainment laban sa Tanghwang Entertainment. Narinig ko na ang Fenghua Entertainment ay hindi pa opisyal na itinatag. Nakita rin ng ilang staff na nagtatrabaho sa Tanghwang Entertainment ang balita, at lahat sila ay nagulat na si Su Tongnoo ay nasa kalagitnaan ng shooting sa kanilang kumpanya ngayon. Ang ilan sa kanila ay mga tagahanga din ni Su Tongnoo, kaya tumakbo sila upang tingnan, ngunit umalis na si Su Tongnoo at iba pa para sa tanghalian. Kasabay nito, hindi sila naniniwala na kinuha ni Su Tongnoo ang photo studio at photographer palayo kay Shen Ruyeyan. Kilala nila ang personalidad ni Shen Ruyeyan sa kanilang lawak, at imposibleng makaagaw ng photo studio mula sa kanya, dahil malakas siyang makikipagtalo kung talagang nangyari ito. Siyempre, hindi nila alam na tahimik si Shen Ruyeyan dahil hindi pa niya ito naririnig, kundi dahil nag-post siya nito sa internet. Bilang karagdagan, mayroong maraming mga studio ng larawan at photographer sa Tanghwang Entertainment, kaya hindi na kailangang kunin sila ng iba mula sa Shen Ruyeyan. Sa makatuwid, ito ay malinaw na may nag-post sa internet sa layunin. Gayunpaman, kahit na alam nilang hindi kasalanan ni Su Tongnoo, wala silang sasabihin, dahil hindi sila sigurado kung publicity stunt ba ito. Kung tutuusin, isang publicity stunt ang kailangan ng isang aktres, kaya hindi muna sila papanig sa sinuman sa ngayon, baka masira ang epekto nito. Ang lahat ng miyembro ng photographic team ni Faye Nan ay nag-isip na napakakatawa-tawa nang basahin nila ang mainit na paksa sa Weibo, dahil ang katotohanan ay ganap na naiiba mula dito. Gusto ng isang miyembro na linisin ang pangalan ni Su Tongnoo, ngunit hindi niya magawang pairan si Shen Ruyeyan, dahil hindi pa siya sigurado kung sino ang gumawa nito. Kung ganoon, mas mabuti kung neutral siya. Lahat, huminahon at mag-isip ng 2 beses. Isa itong photo studio sa gusali ng Tanghwang Entertainment. Sa palagay mo ba ay madaling makapasok ang isang artista mula sa ibang kumpanya at magagamit ito ng walang pahintulot ng Tanghwang Entertainment? Sa sandaling lumabas ang komentong iyon, napagtanto ng maraming tao na tama ito. Ito ay isang photo studio sa gusali ng Tanghwang Entertainment pa rin. Nang walang pahintulot ng Tanghwang Entertainment, walang nakapasok o nakagamit man lang nito. Sabik si Shen Ruyeyan na pairan si Su Tongnoo, kaya hindi niya inisip iyon. Siyempre, naniniwala rin ang ilang tao na tiyak na nakipagkasundo si Su Tongnoo sa senior management ng Tanghwang Entertainment, kaya pinayagan siyang gamitin ang photo studio. Gayunpaman, ipinunto rin ng ilang tao ang isang paglabag sa mga patakaran sa Tanghwang Entertainment kung pinapayagan ng senior management ang isang artista mula sa ibang kumpanya na gamitin ang kanilang photo street. Udyo. May mga sumang-ayon doon, habang ang ilan ay hindi pa rin naniniwala. Mga ad ng Pop Future. Ang industriya ng entertainment ay kinikilala ng lahat na maruming lugar, kaya mahirap para sa iba na paniwalaan na inosente si Su Tongnoo. Bilang isang artistang pinirmahan ng Fenghua Entertainment, binibigyang pansin syempre ng Fenghua Entertainment ang kanyang galaw. Sa sandaling naging mainit na paksa ang iskandalo, napansin ito ng Fenghua Entertainment, ngunit hindi agad kumilos ang departamento ng relasyon sa publiko nito. Ang isang artista ay higit na naganap ng katanyagan at atensyon. Dahil may tumulong sa kanila na magkaroon ng publisidad, syempre, hindi nila ito pipigilan. Bagamat si Su Tongnoo ay nasa gitna ng mga kritisismo ngayon, mag-iiwan siya ng magandang impresyon sa mga manunood kapag nabunyag na ang katotohanan.
Hindi narinig ni Guning ang tungkol dito hanggang sa tinawagan siya ni Kuan Mingkay ilang sandali pa. Nang matanggap niya ang tawag ni Kuan Mingkay, kumakain siya kasama sina Su Tongno, Lin Xiaoxia, Yu Zi at Fei Nan sa isang pribadong silid. Sa pagbabasa ng mainit na paksa, alam ni Guning kung sino ang gumawa nito nang hindi hinuhulaan. Alam niyang susubukan ni Shen Ruyayan na maghayganti. Lady Ning, aayusin ko ang isang tao na tutulong sa iyo na linisin ang pangalan ni Su Tongno ngayon din, sabi ni Kuan Mingkay na nalulungkot tungkol doon. Dahil tinawag na ni Guning si Tang Yunfan na kanyang ama, iba na ang tawag sa kanya ni Kuan Mingkay ngayon. Sa palagay ko ay hindi magandang ideya iyon. Tinanggihan ni Guning. Kailangan ni Su Tongno ng sabigan ngayon, kaya hayaan mo na. Kailangan mo ba akong i-promote ito? Tanong ni Kuan Mingkay. Salamat, Tiyo Kuan, ngunit hindi natin kailangang gawin iyon, dahil ito ay masyadong halata at maaaring magdulot ng masamang epekto, sabi ni Guning. Mga ad ng pub future. Dahil sinabi ni Guning, hindi na iginiit ni Kuan Mingkay. Well, kailangan ba nating malaman kung sino ang may gawa nito? Nag-isip sandali si Guning pagkatapos ay nagsabi, hindi ngayon. Tingnan natin kung paano ito nabubuo. Nagtataka si Guning kung ano ang susunod na gagawin ni Shen Ruyayan. Kung tumigil si Shen Ruyayan, bibigyan niya siya ng pagkakataon, kung hindi, babayaran niya ito. Nang sabihin ni Guning kay Su Tongno ang kanyang plano, hindi nag-alala si Su Tongno at piniling maniwala kay Guning. Hindi ito ang unang pagkakataon na siya ay nasa gitna ng mga kritisismo, at nalutas ni Guning ang krisis ng napakahusay noong nakaraang pagkakataon. Tongno, bakit hindi ka nag-aalala? Nang makita si Su Tongno na napaka-relax, nag-alala si Yu Zi. Naisip niya na malamang na hindi alam ni Su Tongno kung gaano kadelikado ang entertainment industry. Ngumiti si Su Tongno at may kumpiyansang sinabi, sa palagay ko ay walang dapat ikabahala hanggat nandito ang boss ko. Nang marinig iyon, lumingon si Yu Zi kay Guning na tila kalmado at may kumpiyansa din, pagkatapos ay napagtanto niya na ang kanilang amo ay hindi isang simpleng babae. Kaya naman tumigil na siya sa pag-aalala. Well, biglang ibinuka muli ni Guning ang kanyang bibig, ngunit sinabi kay Fei Nan nang may makahulugang tingin. Sa tingin ko may especially iya sa team mo. Dapat ay isang especially iya ang nag-leak ng larawan ng photo studio. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Fei Nan. Aalamin ko, malamig niyang sabi. Labis na kinasusuklaman ni Fei Nan ang mga especially iya, at hindi niya pinapayagan ang isang especially iya na magtrabaho sa kanyang club. Jesus, ang Jade Beauty Jewelry ay isa sa pinakamainit na paksa sa Weibo. Nagulat na sabi ni Lin Xiaoxia, at ang lahat ay lumingon kay Guning na may pagkalito. Hindi naging madali ang maging mainit na paksa sa Weibo, lalo na kung ito ay tungkol sa negosyo. Nagulat din si Guning, ngunit wala siyang ideya kung ano ang nangyari. Jesus, gulat na bulalas muli ni Lin Xiaoxia. Anong mali? Nag-alala si Su Tongno. Basahin mo mismo. Hindi alam ni Lin Xiaoxia kung paano ito ipapaliwanag, kaya inilagay niya ang kanyang telepono sa kwento, at lumapit ang iba para basahin ito. Ito ang balita tungkol kay Guning at Jade Beauty Jewelry. Matapos basahin ito, naunawaan ni Guning ang nangyari, ngunit hindi siya nagulat. Yung iba naman, napabilog ang mata sa sobrang gulat. Boss, Kung Fu Master ka ba? Boss, alien ka ba? Natuwa si Guning. Okay, kailangan niyang aminin na mukhang hindi ka panipaniwala sa mga mata ng ordinaryong tao. Nagulat din si Fei Nan. 3 taon na siyang naglingkod sa hukbo, at patuloy na nag-eehersisyo sa kanyang pang-araw-araw na buhay ngunit alam niyang halos hindi siya maihahambing kay Guning. Napakabata niya. Gayunpaman, boss na siya ng isang high-end na brand ng alahas, at ngayon ay kasangkot sa industriya ng entertainment. Nagkaroon pa siya ng kakaibang relasyon sa Tangwang Entertainment. Hindi siya maaaring maging isang simpleng babae. Ang orihinal na hitsura ng kabanatang ito ay matatagpuan sa Enyo Euro Els 1N. Sa paglipas ng panahon,
Naging mainit na paksa si Sutong Noo sa Weibo. Lahat ng mga bituin na gustong maging mainit na paksa ay nakaramdam ng matinding inggit sa kanya, dahil ilang beses na itong nagawa ni Sutong Noo sa loob ng isang buwan. Bilang karagdagan, mas marami ang mga taga-suporta kaysa sa mga napupuot kay Sutong Noo sa pagkakataong ito. Marahil dahil sa naunang pagbaligtad ng balita, nag-iwan ng magandang impresyon si Sutong Noo sa maraming tao, habang si Shen Ruyeyan ay may masamang reputasyon. Sa kabuuan, hindi pa rin malinaw kung kinuha ni Sutong Noo ang photo studio at photographer palayo kay Shen Ruyeyan. Kahit na ginawa iyon ni Sutong Noo, dapat ang Tanghwang Entertainment ang unang lumabas para ipaliwanag ito. Sa makatuwid, karamihan sa mga tao ay naniniwala na si Sutong Noo ay inosente. Mga ad ng Pub Future. Samantala, inisip pa rin ng ilan na si Sutong Noo ay maaaring gumawa ng ilang dirty deal sa senior management ng Tanghwang Entertainment para magamit niya ang photo studio. Hindi alam ni Wang Wei na si Shen Ruyeyan ay nagdulot ng napakalaking problema sa internet hanggang sa makalipas ang ilang oras. Walang pag-aalinlangan, alam niyang si Shen Ruyeyan ang nag-post ng mga larawan, kaya tinawagan niya ito ng walang pagkaantala. Na-post mo ba ang mga larawan sa Weibo? Bagamat natitiyak ni Wang Wei na si Shen Ruyeyan iyon, kailangan pa rin niyang tanungin ang sagot nito noong una. Oo, hindi ito itinanggi ni Shen Ruyeyan, na parang hindi niya itatanggi ang relasyon nila ni Wang Wei. Idiot ka ba? Hindi mo ba alam na ito ay isang napakamurang trick? Kapag naalis na ng kumpanya namin si Sutong Noo at nabunyag ang katotohanan, masisira ang career mo, bulyon ni Wang Wei sa kanya. Hindi niya inaasahan na si Shen Ruyeyan ay maaaring maging napakatanga. Hindi ko ginamit ang sarili kong Weibo account. Walang makakaalam nito, maangin na sabi ni Shen Ruyeyan. Hindi naman ito ang unang beses na ginawa niya ito. Idiot ka talaga. Hindi mo ba alam na ikaw ang numero unong sospek sa gulo na ito? Halatang kinunan ang mga larawan sa photo studio, kaya madaling malaman ni Feinan kung sino ang gumawa nito. Kapag pinagtaksilan ka ng tao, masisira ang career mo. Halos sumigaw si Wang Wei sa galit. Noong pinirmahan niya si Shen Ruyeyan ilang taon na ang nakalipas, siya ay isang mahinhin, matalinong babae. Gayunpaman, naging napakamayabang niya nang magkaroon siya ng kaunting katanyagan. Nang marinig iyon, sa wakas ay natarante si Shen Ruyeyan. Ano-ano ang dapat nating gawin ngayon? Ano pa sa tingin mo ang magagawa natin ngayon? Tanggalin ang post ngayon at i-post ang iyong paghingi ng tawad. Sabihin na ito ay isang pagkakamali at pagkatapos ay gamitin ang iyong sariling Weibo account upang i-repost ito. Gamitin mo yung excuse na naging busy ka parati, kaya hindi mo nakita yung mainit na topic hanggang ngayon, at hindi yon totoo. Nagsisisi si Wang Wei ngayong pinirmahan niya si Shen Ruyeyan. Sige. Bagamat nag-aatubili si Shen Ruyeyan na gawin iyon, kailangan niyang makinig kay Wang Wei para sa kapakanan ng kanyang karera. Hindi nagtagal, tinanggal ni Shen Ruyeyan ang mga larawan at nagpadala ng isa pang post. Ako ay humihingi ng paumanhin. Isang pagkakamali at hindi totoo na kinuha ni Sutong Noo ang photo studio palayo kay Shen Ruyeyan. Patawarin mo ako. Sa sandaling lumabas ang post na ito, naghagis ito ng isa pang bomba sa Weibo. Mga ad ng Pub Future. Karamihan sa mga gumagamit ng internet ay naniniwala na si Sutong Noo ay inosente sa simula pa lang, kaya sinimulan na nilang salakayin ang gumagamit ng Weibo account na ito ngayon. Kasabay nito, ang mga tagahanga ni Shen Ruyeyan ay nasa gitna din ng mga batikos ngayon. Haha! Isa pang pagbaligtad ng balita. Ano ang masasabi mo ngayon? Ang mga haters ay mga peste. Bueno, marahil ang gumagamit ng Weibo account na ito ay humingi ng paumanhin sa ilalim ng pagbabanta. Sumasang-ayon ako. Bakit ka naniniwala sa post na kinuha ni Sutong Noo ang photo studio palayo kay Shen Ruyeyan, ngunit ngayon ay tumatangging maniwala sa post na ito na hindi ito totoo? Ang mga taong iyon ay mga hanggal na tagahanga, at naniniwala lamang sila sa gusto nilang makita. Kumalma kayo, guys. Parehong tahimik ngayon sina Shen Ruyeyan at Sutong Noo.
Si Lin Xiaoxia ay palaging sumusunod sa trend ng mainit na paksa sa Weibo, kaya nakita niya ang paghingi ng tawad sa sandaling ito ay ipinadala. Binasa ito ni Guning at ng iba pa pagkatapos ngunit hindi sila nag-react kaagad. Nagtataka si Guning kung ano ang susunod na gagawin ni Shen Ruyayan. Kung handa siyang linisin ang pangalan ni Sutong Noo, hahayaan siya ni Guning sa pagkakataong ito. Makalipas ang humigit kumulang 12 minuto, ginamit ni Shen Ruyayan ang kanyang sariling Weibo account para i-repost ang paghingi ng tawad kasama ng ilang linya ng mga salita. Pasensya na guys. Masyado akong naging abala nitong mga nakaraang oras, kaya hindi ko alam kung ano ang nangyari hanggang ngayon. Tungkol naman sa photo studio thing, hindi naman ito totoo. Mangyaring itigil ang pagkalat ng fake news. Karamihan sa mga tao ay piniling maniwala na ito ay isang pagkakamali lamang dahil walang nakakaalam na ito ay isang drama na kinunan at ginampanan mismo ni Shen Ruyayan. Pagkatapos, ang mga tagahanga ni Sutong Noo ay pumunta upang salakayin ang mga tagahanga ni Shen Ruyayan. Ano ang nararamdaman mo ngayon, mga tagahanga ni Shen Ruyayan? Bakit ang tahimik mo ngayon? Tahimik ngayon ang mga tagahanga ni Shen Ruyayan dahil lumabas si Shen Ruyayan para linisin ang pangalan ni Sutong Noo. Pagkatapos ng dramang ito, mabilis na dumami ang mga taga-subaybay ni Sutong Noo sa Weibo. Makalipas ang kalahating oras, sinabi ni Guning kay Sutong Noo na magpadala ng bagong post. Sutong Noo. Lubos akong ikinararangal na maging tagapagsalita ng at Jade Beauty Jewelry. Nagkaroon kami ng shoot sa photo studio ng Tangwang Entertainment, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagdulot ng hindi pagkakaunawaan. Natutuwa akong malaman na malinis na ang pangalan ko ngayon. Mahal na mahal ang mga piraso ng jade na alahas na ito. Mga larawan na kalakip. Nag-upload si Sutong Noo ng 6 na selfie para ipakita ang 6 na set ng jade jewelry. Bagamat ang disenyo ng jade jewelry ay hindi masyadong espesyal, ang alahas ay mukhang lubhang kaakit-akit dahil ito ay gawa sa high-level jade. Sa sandaling lumabas ang post, maraming tao ang nag-repost nito sa loob ng ilang minuto kasama ng mga papuri. Wow! Napakaganda ng Tong Noo, gayon din ang alahas. Jade Beauty Jewelry ba ang brand? Sikat na sikat ang brand kamakailan, at ngayon lang naging mainit na paksa. Tong Noo, kilala mo ba si Goddess Gu? Maaari ka bang mag-post ng ilang mga larawan niya? Mga larawan ni Goddess Gu please. Pakiusap. Sa totoo lang, dapat ay si Sutong Noo ang pinagtutuunan ng pansin ng ad, ngunit pinalitan siya ni Guning nang lumitaw ang Jade Beauty Jewelry. Mga ad ng Pub Future. Pagkatapos noon, muling nakakuha ng maraming atensyon sina Jade Beauty Jewelry at Guning. Hanggat naging masikat ang Jade Beauty Jewelry, Sutong Noo at Guning, mas maraming tao ang naging potensyal na customer ng Jade Beauty Jewelry. Bagamat inakala ng ilan na isa itong publicity stunt ng Jade Beauty Jewelry, naging sikat pa rin ito. Dahil walang Weibo account si Guning, maraming tao ang pumunta para sundan sina Sutong Noo at Jade Beauty Jewelry. Sa loob ng ilang oras, mayroon ng mahigit 10 milyong tagasunod si Sutong Noo sa Weibo. Ang ilan sa kanila ay sa katunayan ay mga tagahanga ni Guning. At sinundan nila ang Weibo ni Sutong Noo para sa impormasyon tungkol kay Guning, ngunit hindi ito nakaapekto sa katotohanan na sila ay mga tagahanga din ni Sutong Noo ngayon. Si Li Yuanmin, sa parehong oras, ay halos mabaliw dahil kinailangan niyang tumugon sa 12,000 komento. Si Shen Ruyayan, gayunpaman, ay nasa galit, dahil si Sutong Noo ay mas sikat pa kaysa sa kanya ngayon. Boss, ninakaw mo ang aking kulog, pagbasa ng mga komento ng mga tagahanga, nagreklamo si Sutong Noo kay Guning. Siyempre, nagbibiro lang siya. Kung artista si Guning, malamang magseselos siya, pero boss niya si Guning. Pinilig ni Guning ang kanyang buhok na nagpapakita ng kanyang pang-akit. Well, masyado akong kaakit-akit para hindi pansinin. Siyempre, nagbibiro din si Guning, ngunit nabigla niya ang lahat sa paligid ng mesa. Kung mananatiling malamig at seryoso si Guning, walang nag-iisip na maaari talaga siyang maging napaka-sexy.
Huminga ng mahabang hininga si Sutong Noo habang siya ay seryosong sinabi. Boss, sa tingin ko mas mabuting maging cold ka at seryoso o cute, pero huwag sexy, dahil magiging kaaway ka ng bawat babae. Tama siya. Si Guning ay napakahusay, at ang mga babae ay madaling naiinggit sa kanya. Kapag si Guning ay tumanda at naging mature, nakakamanghang babae, siya ang magiging pangarap na manliligaw ng bawat lalaki. Hindi ako natatakot, sabi ni Guning. Talagang walang pakialam si Guning tungkol doon. Boss, gusto mo bang i-post ko ang ilang mga larawan mo? Tanong ni Sutong Noo. Hindi. Hindi naman ako bida kung tutusin at wala akong intensyon na maging focus ng public attention, sabi ni Guning. Oo naman. Dahil ayaw ni Guning na gawin iyon, syempre hindi igiit ni Sutong Noo. Nang mag 5:30 PM na, natapos na ang shooting nila. Sinabi ni Guning kay Feinan na ipapadala sa kanya ang mga orihinal na larawan at binalak niyang hayaan si Kay na ay retouch ang mga ito para sa mga poster. Tungkol naman sa video advertisement, kukunan ito ng direktor ng Tanghwang Entertainment, at i-edit din ito ni Kay. Ginawa iyon ni Guning hindi dahil hindi siya nagtitiwala sa mga kasanayan sa Tanghwang Entertainment, ngunit dahil mas gusto niyang gamitin ang kanyang sariling mga tao. Ang Tanghwang Entertainment ay hindi nagbigay ng mga libreng serbisyo dahil pinilit ni Guning na bayaran sila. Maya-maya, umalis na ang isang grupo nila sa photo studio. Tingnan mo, siya ba si Sutong Noo? Sa sandaling lumabas sila, napansin sila ng ilang staff sa Tanghwang Entertainment, ngunit nakasuot ng baseball cap at mask si Sutong Noo, kaya hindi sila sigurado dito. Parang ganoon. Kailangan ko siyang kunan ng litrato. Saying that, marami silang kinunan ng litrato ng isang babae, pero hindi siya lumalapit, dahil oras na ng trabaho at natatakot siya na baka mapintasan siya ng kanyang leader. Hindi siya pinigilan ni Sutong Noo at ng iba pa, ngunit nanatiling kalmado sa paglalakad. Kumuha sila ng maraming larawan ni Sutong Noo at si Guning ay nasa mga larawan din. Bagamat ayaw ni Guning na kunan ng larawan ay hindi siya magtatago kung may bumaril sa kanila. She wasn't a star anyway, kaya hindi na kailangan pang magtago. Napakaganda ng babaeng katabi niya, sabi ng isang tao. Talaga? Alam mo ba kung sino siya? Tanong ng isa pang tao. Walang ideya. I bet siya ang assistant ni Sutong Noo dahil may bitbit siyang gamit sa kamay niya. Sayang ang kagandahan niya. Hindi nila nakilala si Guning ang talagang boss ng Jade Beauty Jewelry, ngunit lahat sila ay naramdamang pamilyar siya. Hindi nagtagal ay umalis si Guning at ang iba pa sa gusali ng Tanghwang Entertainment, at pumunta sa Huangdeng Hotel para kumain pagkatapos. Tinawag ni Guning si Zhou Zhenghong habang nagmamaneho sa kanilang sasakyan. Kara-rating lang ni Zhou Zhenghong sa hotel, kaya sinabihan siya ni Guning na magpahinga muna at magkikita sila sa kainan. Nanatili si Feinan sa photo studio at sinabi sa lahat ng nasa kwarto na may seryosong mukha. Sa tingin ko dapat alam ninyong lahat ang pinakamainit na paksa sa Weibo ngayon, at ang isa sa aming team ay nag-leak ng mga larawan mula sa aming studio. I'm not gonna ask you who the person is, but I hope that the person can tell me on his own initiative, and I'll punishment him or her lightly. Kung kailangan kong malaman sa aking sarili sa huli, siya ay matatanggal sa trabaho. Pagkatapos noon, umalis si Feinan. Sinabi sa kanya ni Guning bago siya umalis na ang taong nag-leak ng mga larawan ng kanyang studio ay dapat na miyembro ng kanyang team, ngunit ang taong nag-post ng mga ito sa Weibo ay hindi. Nang wala na si Guning at ang iba pa, ang mga taong kumuha ng litrato sa kanila ay nag-post ng mga larawan sa internet ng sabay-sabay. Dahil ang Sutong Noo ang mainit na paksa ngayon, maraming mga gumagamit ng internet ang nag-repost at nagkomento sa mga larawan sa loob ng ilang minuto. Isang babaeng manggagawa sa Tanghwang Entertainment ang nag-type ng ilang linya ng mga salita kasama ang mga larawan sa Weibo. Nakilala si Sutong Noo nang hindi sinasadya. Napaka-attractive ng beauty sa tabi niya. Sayang naman at hindi siya nagtatrabaho sa entertainment industry. Ang mga hindi nakakilala kay Guning ay may parehong ideya. Gayunpaman,
napansin pa rin ng ilang tao na ang kagandahan ay si Guning. Siya si Goddess Gu. Napaka-successful na businesswoman niya, at syempre wala siyang pakialam na maging bida. Talaga. Wow, she looks so stunning. Ang hindi mabilang na mga komento sa ilalim ng mga larawan ay tungkol kay Guning. Mga ad ng Pub Future. Nang mabasa ng babaeng trabahador ang mga komento, laking gulat niya. Ano? Ang ganda ni Goddess Gu. Paanong hindi ko siya nakilala? Nakaramdam siya ng panghihinayang. Ganun pa man, wala na siyang magagawa ngayon. Ang ilang mga haters ay nag-iwan pa rin ng maraming agresibong komento, ngunit hindi nagtagal ay inatake sila ng iba, kaya hindi na nang ahas ang mga haters na maliitin si Guning. Dahil nakakuha ng maraming atensyon sina Sutong Noo at Guning sa mga araw na ito, naging headline sila ng iba't ibang website sa loob ng maikling panahon. Hindi lang si Guning, kundi malinaw din ang mukha ni Yuzi sa mga larawan. Sa sandaling iyon, kakain na sina Lin Tianyo at Zhao Xiaoshuan sa isang restaurant. Si Zhao Xiaoshuan ay mahilig sa chismis, kaya't nakipag-chat siya kay Lin Tianyo habang nag-i-internet siya bago ang mga pagkain ay nasa mesa. Si Lin Tianyo ay talagang hindi gaanong pinapansin si Zhao Xiaoshuan dahil tumanggi si Yuzi na sagutin ang kanyang mga tawag sa nakalipas na 2 araw. Kahit na ex-girlfriend niya si Yuzi, gusto pa rin niya ito, kaya nagseselos siya at naiinis na may boyfriend na si Yuzi ngayon. Ano? Kasama ni Yuzi si Sutong Noo at ang boss ng Jade Beauty Jewelry ngayon. Gulat na bulalas ni Zhao Xiaoshuan, na nakakuha ng atensyon ng mga tao sa paligid nila sa restaurant. Gayunpaman, binigyan lang siya ng mga tao ng isang sulyap, pagkatapos ay bumalik sa paggawa ng kanilang sariling mga bagay. Ano? Paano ito posible? Nagulat din si Lin Tianyo, at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ordinaryong babae lang si Yuzi, kaya paano naging posible na makilala niya ang isang sikat na artista at isang matagumpay na businesswoman? Bagamat hindi pa A-list na aktres si Sutong Noo, sikat pa rin siyang artista sa mata ng mga tao. Bilang karagdagan, kahit na si Sutong Noo ay isang B-list na aktres ngayon, siya ay nagkaroon ng higit na katanyagan at kayamanan kaysa sa mga taong tulad ni Lin Tianyo. Sa CTB, ang pamilya ni Lin Tianyo ay hindi mayaman. Nagsimulang mag-isip si Lin Tianyo kung nakilala ba ni Yuzi ang napakaraming sikat na tao sa kanyang sugar daddy o sa kanyang sarili. Kung nakilala ni Yuzi ang mga sikat na tao sa kanyang sarili, maaari rin siyang maging matagumpay. Si Lin Tianyo ay lubos na namangha. Nagsimula siyang magsisi na itinapon niya si Yuzi. Paano nakilala ni Yuzi sina Sutong Noo at Miss Gu? Nabaluktot sa selos ang mukha ni Zhao Xiaoshuan. Naisip niya na mas kwalipikado siya kaysa kay Yuzi na makilala ang mga sikat na taong iyon. Si Yuzi ay palaging mas mababa sa kanya, at hindi niya matitiis ang katotohanan na si Yuzi ay nabubuhay ng mas mahusay kaysa sa kanya ngayon. Nakangiti si Zhao Xiaoshuan at nag-isip sa sarili. Yuzi, tingnan natin. Mga ad ng Pub Future. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating si Zhou Zhenghong sa pribadong silid kung saan tumuloy si Guning at ang iba pa. Ipinakilala sila ni Guning sa isa't isa pagkatapos ay nagsimula silang magsaya sa pagkain. Kasabay nito, sa bahay ni Tang Weiyong. Bumalik na si Tang Xinru, at umakyat ang kasambahay para sabihin kay Tang Weiyong na sumama sa pagkain. Nang bumaba si Tang Weiyong, sinabi ni Tang Xinru sa kanya, "Tatay, halika at tingnan mo." Ano? Lumapit sa kanya si Tang Weiyong. "Basahin mo mismo." Ibinigay ni Tang Xinru ang kanyang telepono sa kanyang ama. Kinuha ito ni Tang Weiyong at nabigla siya matapos basahin. Ganoon ba kalakas si Guning? Binasa ni Tang Weiyong ang balita tungkol kay Guning ngayon. Alam niya na si Guning ay nagmamay-ari ng isang tindahan ng alahas, at hindi siya isang simpleng babae, ngunit nagulat pa rin siya sa kanyang kakayahan at sa kanyang mataas na antas ng kung fu. Bueno, sa tingin ko ay hindi madaling talunin siya, sabi ni Tang Weiyong at tila labis na hindi nasisiyahan. Hindi siya susuko sa pag-atake kina Guning at Guman. Kung mas makapangyarihan si Guning, mas nananabik siyang alisin siya sa kanyang daan. "Tay,
Ano ang susunod mong hakbang? Kung magising si Tang Yunfan, masisira ang plano natin, sabi ni Tang Xinru na may pag-aalala. Huwag kang mag-alala. Nakaayos na ako. Si Tang Weiyong ay nagsuot ng masamang ngiti. Hindi na madyay gising si Tang Yunfan sa oras na ito. Oh, samantalahin ang pagkakataong lapitan si Guning, dagdag ni Tang Weiyong. Walang problema, sabi ni Tang Xinru. Sa bahay ng pamilya Fang. Pagkatapos ng ilang araw na nagpapahinga, gumaling ang mukha ni Fang Zukan. Bagamat buhay at malusog pa ang kanyang mga magulang, ang kanyang nakatatandang kapatid na si Fang Pingwei, ang nagtuturo ng mga lalaki sa kanilang pamilya. Si Fang Zukan ay mayroon ding nakababatang kapatid na lalaki, si Fang Pinghuang, na 32 taong gulang ngayong taon. Si Fang Zukan ay nanatiling walang asawa hanggang sa siya ay 35 taong gulang. Kaya hindi siya nagustuhan ng kanyang pamilya dahil nakakahiya sa isang napakayaman na pamilya na ang isang anak na babae ay tumanggi na magpakasal. Gayunpaman, upang maipakita ang pagkakaisa at pagkakaisa ng kanilang pamilya, namuhay sila ng magkasama. Kung nagpakasal si Fang Zukan sa isang tao, maaari siyang umalis, ngunit tumanggi siyang gawin iyon. Sa simula, sinubukan siyang hikayatin ng kanyang pamilya na kalimutan si Tang Yunfan at magpakasal sa ibang lalaki, ngunit hindi siya nakikinig sa kanila. Labis na hinamak ni Fang Pinghuang at ng kanyang asawa si Fang Zukan, at madalas silang magtalo. Late nang umuwi si Fang Zukan noong oras ng hapunan, ngunit nakita niya si Fang Pingwei at ang kanyang asawa na nakasuot ng formal na damit na naglalakad palabas nang pumasok siya sa loob. Saan ka pupunta? Tanong ni Fang Zukan. Siyempre para sumali sa isang party, sabi ng asawa ni Fang Pinghuang na si Tong Wen sa acidic na tono. Kasiyahan. Anong party? Hindi siya pinansin ni Fang Zukan ngunit tinanong niya si Lu Chuting. Oh, birthday party ni Mrs. Lei, sabi ni Lu Chuting. Ano, hindi nasisiyahan si Fang Zukan. Bakit walang nagsabi sa akin? Ang pamilya Lei ay nagpapanatili ng magandang relasyon sa pamilya Tang, lalo na ang mga papel sa pamilya Lei, si Lei Haowei, na naging mabuting kaibigan ni Tang Yunfan. Kaya naman, malamang naimbitado si Tang Yunfan sa birthday party ng kanyang asawa. Hanggat lumitaw si Tang Yunfan, sasamantalahin ni Fang Zukan ang pagkakataong makilala siya. Mula nang magpakita sina Guning at Guman, si Fang Zukan ay nagkaroon ng mas malakas na pakiramdam ng krisis. Tinulungan siya ni Lu Chuting na imbestigahan ang mga ito, ngunit wala siyang nakuhang kapaki-pakinabang na impormasyon. Nagtataka si Fang Zukan na makita kong dadalo si Guman sa party kasama si Tang Yunfan. Gayunpaman, hindi niya alam na hindi nagpapakita si Tang Yunfan. Sa tingin ko hindi mo na dapat ipahiya ang pamilya natin sa ganoong mahalagang kaganapan, sabi ni Tong Wen. Tumahimik ka, binatukan siya ni Fang Zukan. Gayunpaman, si Tong Wen ay hindi natakot sa kanya. Bakit? Hindi naman siguro mali na gusto kong protektahan ang mukha ng pamilya namin. Bakit kailangan mong magpakita? Hindi mo ba alam na nagdadala ka ng kahihiyan sa buong pamilya? Ikaw, galit si Fang Zukan. Gayunpaman, bago pa siya makapagsalita, pinutol siya ni Tong Wen, alam kong gusto mong makilala si Tang Yunfan, ngunit wala ka bang nararamdamang kahihiyan? Hinding-hindi ka pakakasalan ni Tang Yunfan, at mas mabuting tanggapin mo ito. Ang pamilyang Tang ay higit pa na makapangyarihan kaysa sa aming pamilya. Gusto mo bang masaktan ang pamilya natin? Bagamat medyo masungit si Tong Wen, hindi may kakaila na ang sinabi niya ay payak na katotohanan. Maliban kay Fang Zukan, wala sa mga miyembro ng pamilyang Fang ang nag-isip na mali si Tong Wen. Sa halip, lahat sila ay pumanig kay Tong Wen, kaya walang sinisi sa kanya. Ang pamilyang Fang ay halos hindi maihahambing sa pamilyang Tang, at ilang beses na nilang sinabi iyon kay Fang Zukan, ngunit hindi siya nakikita. It's none of your business. Hindi ka pa nagsilang ng sanggol pagkatapos mong ikasal sa aming pamilya sa loob ng 2 taon. Kung hindi ka mabuntis, mas mabuting umalis ka na, sabi ni Fang Zukan para lumaban. Well,
Hindi naman galit si Tongwen, pero ngumisi, ayoko kasi ni Ping Huang na magka-baby ngayon. Pareho tayong malusog at fertile, pero iba ka. 36 years old ka na ngayon, at natatakot ako na baka baog ka na. Si Lu Chuting ay may 2 anak, kaya hindi hinihimok ng pamilyang Fang si Tongwen na manganak ng isang sanggol. Ikaw, galit na galit si Fang Zukan. Sige, tara na. Nawalan ng pasensya si Fang Pingwei saka naglakad papunta sa kotseng nasa harapan nila. Sasamahan kita, sabi ni Fang Zukan. Kahit na sinabi ni Tongwen na nahihiya siya sa kanilang pamilya, wala siyang pakialam. Mga ad ng pub future. Anong gusto mong gawin doon? Sa tingin mo hindi pa ba sapat na nakakahiya? Pinuna siya ni Fang Pingwei. Siya ang nagtanong sa kanilang pamilya, kaya siya ang gumagawa ng desisyon. Bukod dito, medyo natatakot si Fang Zukan sa kanyang nakitang kapatid. Maging si Lu Chuting ay hindi nang ahas na tulungan siya nang magalit si Fang Pingwei. Sa pagkakataong iyon, si Fang Zukan ay naiwan na mag-isa sa bahay. At si Fang Pingwei at ang kanyang asawa kasama si Fang Pinghuang at ang kanyang asawa ay sumakay sa kanilang sariling mga kotse at umalis nang walang pag-aalinlangan. Nang sila ay lumayo, si Tongwen ay tila sobrang ipinagmamalaki, na higit na ikinainis ni Fang Zukan. Kinailangan nilang dumalo sa party na ginanap ng pamilya Lei dala ang invitation letter, kaya hindi siya makapasok mag-isa. Gayunpaman, ayaw sumuko ni Fang Zukan upang makilala si Tang Yunfan. Kung si Fang Pingwei at ang iba ay nag-aatubili na dalhin siya doon, hihingi siya sa iba para humingi ng tulong. Walang pagkaantala, tumawag si Fang Zukan. Genie, natanggap ba ng pamilya mo ang liham ng imbitasyon mula sa pamilya Lei? Oo, pupunta kami ng asawa ko doon ngayon. Sabi ni Wu Genie. Pwede ba akong sumama sa'yo? Tanong ni Fang Zukan. Pasensya na, Zukan. Iisa lang ang invitation letter namin at hindi na kami pwedeng magdala ng ibang tao, paumanhin ni Wu Genie. Baka nag-iisa si Liu Zinqi. Baka pwede mo siyang tanungin. Nang marinig ang pangalan, si Fang Zukan ay nagalit at nagalit kaagad. Hinabol siya ni Liu Zinqi noon ngunit si Tang Yunfan lang ang mahal niya, kaya hindi niya ito pinansin. Pagkatapos, nagpakasal si Liu Zinqi, pagkatapos ay nakipagdiborsyo ng biglaan. Si Liu Zinqi at Fang Zukan ay may mga karaniwang kaibigan, at sila ay nagpunta upang makasama ang kanilang mga kaibigan sa isang clubhouse minsan. Gayunpaman, ginahasa siya ni Liu Zinqi pagkatapos niyang malasing. Bagamat nanatiling walang asawa si Fang Zukan sa mga nakalipas na taon para kay Tang Yunfan. Mayroon din siyang mga sexual na pangangailangan ngunit nakipag-ibigan lamang siya sa mga gwapong lalaki, habang si Liu Zinqi ay pangit sa kanyang paningin. Kaya naman, naiinis siya sa tuwing naiisip niya ang bangungot. Gayunpaman, kailangan niyang tawagan si Liu Zinqi para makadalo sa party. Oh, kanina pa, Zukan. Nang sinagot ang telepono, may kawalang galang na sabi ng isang lalaki. Nabalitaan ko na nakatanggap ka ng liham ng imbitasyon mula sa pamilya Lei. Pwede ba akong sumama sa'yo? Nang marinig ang boses ni Liu Zinqi, nakaramdam ng labis na pagkasuklam si Fang Zukan, ngunit kailangan niyang pakalmeyan ang sarili. Oo naman, sabi ni Liu Zinqi nang may pagkasabik. Gayunpaman, bago pa man maging masaya si Fang Zukan, sinabi niyang muli, pero, may kondisyon. Kumunat ang noo ni Fang Zukan. Alam niyang hindi ito magiging ganoon kadali. Anong kondisyon? Tanong ni Fang Zukan.